Madalas nating naririnig ang pag-ibig ng ina walang katulad. Pero paano kung ang pag-ibig na ito ay kailangang sumabak sa unos ng pagsubok na hindi inaasahan? Si Aling Elena, isang ina na nakilala sa kanyang pagsisikap at pagiging matatag sa gitna ng hirap, ay nakasanayang isugal ang lahat para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng maliit niyang kita bilang isang simpleng mananahi, ang kanyang puso ay laging puno ng pag-asa at ang kanyang mga dasal ay laging para sa kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak na babae, si Maria. Ngunit isang madilim na umaga, isang text message na malamig pa sa simoy ng hangin ang dumating, nagwawasak sa kanyang mundo. Bigla na lamang ang anak niya, si Maria, ay naiwan sa labas ng ospital kasama ang sanggol, walang katuwang, walang babala. Tila ba bigla na lamang nagdilim ang kanyang paningin sa mga salitang iyon, ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, may isang bagay na umigting sa kanyang dibdib. Hindi ito desperasyon, ito ay isang uri ng tapang na tanging isang ina lang ang makakaramdam. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyon na babago sa lahat ng kanilang kinabukasan. Ang amoy ng basang lupa at ang bahagyang lamig ng simoy ng hangin, yan ang mga unang gumising sa aking pandama noong oras na iyon. Tanghali na sana, ngunit ang kalangitan ay kulay abo pa rin, tila ba nauunawaan ang bigat na aking nararamdaman. Nakaupo ako sa isang maliit na bench, sa gilid ng kalsada, malapit sa pinakamalaking ospital dito sa bayan. Ang aking mga kamay ay nanlalamig, hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangamba na biglang bumalot sa aking dibdib. Hindi ko maialis ang tingin sa aking cellphone na tila ba ito ang pinagmumulan ng lahat ng aking pag-aalala. Maya-maya lang, isang notification ang nagpatunog dito. Isang text message. Nagmula ito sa pangalan ng aking manugang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na siguro ang hinihintay kong balita mula sa aking anak na si Maria. Ngunit hindi ito ang inaasahan kong mga salita. Hindi ito tanong kung kumain na kami o kung kumusta na si Apo. Sa halip, ang mga salitang sumalubong sa akin ay parang malalamig na yelo na bumagsak sa aking puso. Ma, ang unang salita na agad kong naramdaman na may kakaiba. Hindi na tayo pwedeng sa bahay. Nagpalit na ng kandado si Rico. Ikaw na ang bahalang kumausap kay Maria. Dala niya ang sanggol at ang maleta niya. Ikaw na ang bahala. Ang mga salitang iyon, parang tinik na bumaon sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung ano ang unang reaksyon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong marinig ang tunay na nangyayari. Ngunit ang aking bunganga ay tila ba napako. Ang buong mundo ko na umiikot sa aking anak at sa kanyang munting pamilya ay biglang natigilan. Naisip ko si Maria, ang aking mahinhing anak na lagi kong ipinagmamalaki ang kanyang tapang at tiyaga. Paano siya haharap sa ganitong sitwasyon? Paano ang kanyang maliit na sanggol na si Sofia na kasinggulang pa lamang ng 7 buwan? Nasaan sila ngayon? Saan sila pupunta? Saan sila hihinto? Walang pag-aalinlangan. Kailangan kong kumilos. Agad akong bumangon mula sa bench. Naririnig ko pa rin ang mahinang pagpatak ng ulan, ngunit tila ba nawala na ang lamig nito. Ang aking mga paa ay kusa na lamang gumalaw, patungo sa direksyon ng ospital na aking napagmasdan kanina. 2 kanto lamang ang layo, ngunit sa aking puso parang napakalayo. Naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang, ang pag-aalala na bumabalot sa aking pagkatao. Habang papalapit ako, ang imahe ni Maria na nakatayo sa isang malungkot na sulok ng bilihan, kasama ang isang sanggol na humihikbi sa kanyang kandungan at isang malaking maleta sa paanan niya. Ito ang naglalaro sa aking isipan. Hindi pa nangyayari, ngunit nararamdaman ko na ang aking anak na lagi kong inaalagaan ay tila ba biglang napunta sa sitwasyon kung saan siya ay kailangang pangalagaan muli ng kanyang ina. Ito ang pinakamasakit na pangamba.
Nang makarating ako sa parking area ng ospital, ang aking mga mata ay agad na naghanap. Natanaw ko siya. Sa ilalim ng isang malaking poste na kakaiba ang liwanag, nakatayo si Maria. Nakasuot pa siya ng kanyang medical scrubs, tila ba bagong galing sa mahabang shift. Mahigpit ang hawak niya sa sanggol na si Sofia na hindi tumitigil sa pag-iyak habang ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa strap ng maleta. Mayroon siyang maliit na sugat sa kanyang labi. Sariwa pa. Hindi ko ninais tanungin kung paano nangyari iyon. Hindi pa iyon ang tamang oras. Maria. Ang tinig ko ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay namumugto, puno ng halo-halong emosyon, pagod, takot, at isang uri ng pagtitimpi na tila ba pinipilit niyang hindi masira. Hindi niya sinabi ang kahit ano. Tanging ang mahinang hikbi ng sanggol ang maririnig. Inabot ko ang sanggol sa kanya. "Huwag kang mag-alala," mahinahon kong sabi. "Nandito na si nanay." Ang pagyakap ko kay Sofia, ang init ng kanyang munting katawan, ay tila ba nagbigay ng kaunting lakas kay Maria. Tumayo lamang siya doon, humihinga ng malalim. Kailangan niya ng ligtas na lugar, kailangan niya ng pag-asa, at sa sandaling iyon, alam kong gagawin ko ang lahat para maibigay iyon sa kanya. Hindi na mahalaga ang mga tanong, ang mahalaga ay ang pag-uwi, ang pagbibigay ng seguridad. Nang tuluyan kaming makarating sa aming tahanan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang mahabang biyahe mula sa ospital, na tila ba walang katapusan sa aking pag-aalala, ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na obserbahan ang aking anak. Si Maria tulala lamang sa bintana, ang mga mata ay malayo, tila ba nasa ibang mundo. Hindi siya umimik, hindi siya kumibo. Ang katahimikan niya ang siyang pinakanakakatakot sa lahat. Sa likod, mahimbing na natutulog si Sofia. Ang kanyang munting bibig ay bahagyang nakabukas. Walang kamalay-malay sa lahat ng kaguluhan na pinagdadaanan ng kanyang ina. Ang mga bata kay bilis matulog kapag may ginaw na bumabalot sa kapaligiran. Agad kong inasikaso ang lahat. Ang aming mapagkakatiwalaang katulong, si Manang Nena, ay nakahanda na ang guest room. Ang bilis talaga ng mga kamay ni Manang Nena, parang nahulaan niya ang lahat ng aming pangangailangan. Inihatid ko si Sofia sa portable crib. Ang kanyang malambot na kumot ay maingat kong ipinatong. Nakita ko ang payapa niyang paghinga at doon naramdaman ko ang kaunting ginhawa na tila ba matagal nang nawawala. Lumabas ako at nilapitan si Maria. Inihanda ko ang kanyang banyo na may maligamgam na tubig at mga mababangong sabon. Inilapag ko rin sa kama ang isang set ng malinis na damit, malambot, koton, simple lang. Gusto kong maramdaman niya ang init, ang lambot, ang pagiging bagong-bago. Ito ang mga maliliit na bagay na nagbibigay ng lakas sa isang taong pagod. Hindi ko kinulit si Maria ng mga tanong. Matagal ko nang natutunan na pagkatapos ng isang matinding pagkasira, ang unang kailangan ng isang tao ay hindi ang pag-uusap. Hindi ang mga tanong na magpapaalala sa sakit. Ang kailangan niya ay katiyakan, ang katiyakan na ligtas siya. Ang lahat ng iba pa ay pwedeng maghintay. Ito ang panuntunan ko sa buhay, lalo na pagdating sa mga taong mahal ko. Ang pagmamahal ay dapat maging matibay na sandalan. Nang marinig ko ang tunog ng tubig sa banyo, isang senyalis na si Maria ay nasa loob na at maaring nakapagpahinga, bumaba ako patungo sa aking study room. Malawak ang kwartong ito, puno ng mga aklat at alaala ng nakaraan. Kinuha ko ang isang bote ng dekalidad na lokal na brandy at nagsalin ng kaunting dami sa isang baso. Hindi ako mahilig uminom, ngunit may mga gabi na tila ba may sariling buhay ang bawat patak ng alak. Tumayo ako sa harap ng malaking bintana, tinitigan ang punong narnara na itinanim ko mismo, mga 31 taon na ang nakalipas. Ito ang taon kung kailan ko nabayaran ang bahay na ito. Isang malaking tagumpay, naalala ko ang aking sarili noon.
Isang babaeng may isang lisensya sa abogasiya sa kamay at mas matinding determinasyon kaysa sa sinumang may karapatang magkaroon. Ang punong Narra ay lumaki, tumatag, kasama ng aking mga pangarap. Sa bawat pagbabago ng panahon, nananatili itong matibay. Ganyan din ako. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa paghawak ng kayamanan. Ito ay nasa kakayahang tumayo at bumuo ng sarili mong pundasyon. Nilingon ko ang baso ng alak sa aking kamay. Malamig, ngunit may init na gumagapang sa aking balat. Ang katahimikan ng gabi ay perpekto. Kailangan kong maging handa. Kailangan kong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng aking anak. Ang bawat detalye, ang bawat kirot na kanyang dinanas, dahil sa bawat salita, doon ko mahahanap ang susi sa pagprotekta sa kanya. Ang gabi ay mahaba pa at ako ay handang-handa na para sa lahat. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas si Maria mula sa kanyang kwarto. Nakasuot siya ng isang luma, malaking hoodie na may logo ng isang universidad dito sa Pilipinas, isang damit na naiwan niya rito ilang taon na ang nakakaraan. Sa suot na yon, tila ba bumalik siya sa kanyang kabataan, marupok, ngunit mayroong kakaibang pag-asa. Nang makita ko siyang ganoon, nagkaroon ng bahagyang kirot sa aking dibdib. Ang aking matapang na anak ngayon ay tila ba isang munting ibon na nakakulong sa isang hawla. Umupo siya sa tapat ko sa kusina kung saan ang isang mainit na tasa ng tsaa ay naghihintay. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa, ang kanyang mga kamay ay halos nakatakip dito, tila ba naghahanap ng init at kaligtasan. "Nanay," simulan niya. Ang kanyang tinig ay mahina, halos pabulong. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding sakit. Lahat ng ito nagsimula pagkatapos manganak. Dahan-dahan siyang nagkuwento. Ang kanyang mga salita ay tila maliliit na piraso ng basag na salamin na nagbibigay ng matalim na kirot sa bawat detalye. Nagsimula daw ito 2 linggo. Pagkatapos ipanganak si Sofia, hindi malalaking bagay sa simula. Mga puna, maliit na puna tungkol sa paraan ng pagtiklop niya ng mga damit, kung paano niya hawakan si Sofia, kung tama ba ang pagpapakain niya sa kanyang anak. "Masyado kang mahigpit, Maria," sabi ng kanyang biyenan. "Ganyan ba ang tamang pagpapalaki ng bata? Dapat mas malambot." Ang boses ng kanyang biyenan na siyang lalong lumalakas sa bawat sulok ng bahay na kanilang tinitirhan. Ang bahay na inialok ng kanyang biyenang lalaki bilang isang regalo sa kasal, walang upa. Naalala ko ang sandaling iyon. Si Maria ay sobrang nagpapasalamat. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngunit ako, bilang isang ina, ay may kakaibang pakiramdam. Ngumiti lang ako, walang sinabi. Ngunit kinabukasan, pagdating ng Lunes, 3 tawag sa telepono ang aking ginawa. 3 tawag na walang sinuman ang nakakaalam. Pagkatapos ng mga puna, dumating naman ang trabaho. Inalok siya ng kanyang biyenang lalaki na si Don Ricardo ng posisyon sa Meridian Medical Group. Isang malaking network ng mga outpatient clinic sa Metro Manila. Office manager daw, magandang sweldo. "Isang malaking oportunidad, nanay," sabi ni Maria sa akin noon. Sobrang ipinagmamalaki niya sa pag-aakalang nakuha niya ito sa sarili niyang galing. At totoo naman, siya ay matalino, siya ay organisado, at siya ay may matinding determinasyon. Ngunit mayroon akong nalalaman na hindi niya alam. Ako ang nagmungkahi ng kanyang pangalan sa hiring committee. Sa pamamagitan ng mga tahimik na channel, mga koneksyon na napakahirap tuklasin. Hindi niya kailanman malalaman na ako ang dahilan. Gusto kong makita kung paano sila kumilos, kung paano nila siya tratuhin kapag iniisip nilang walang makapangyarihang nagmamasid. Gusto kong makita ang kanilang tunay na kulay. Ngayon, sa pagdinig ko sa kanyang mga salita, sa pagtingin ko sa kanyang mga mata, na puno ng lungkot, natanto ko, sapat na. Nakita ko na ang sapat, ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga salita, ang kanilang pagtrato. Ito ay higit pa sa inaasahan ko.
Ang sakit na idinulot nila sa aking anak ay hindi ko kayang palampasin. Ang upuang may kapangyarihan na akala nila ay kanila ay tila ba may mas malalim pang pundasyon na hindi nila alam. Nagpatuloy si Maria sa kanyang pagsasalaysay. Ang kanyang tinig ay lalong lumalamig habang naalala ang mga pangyayari. Ang pagkapit niya sa tasa ng tsaa ay lalong humigpit, na tila ba iyon ang kanyang tanging sandalan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lamesa, hindi sa akin. Alam kong may malalim pa siyang kinikimkim, ngunit hindi ko siya pinilit. Alam kong ilalabas niya ang lahat sa tamang panahon. Kagabi, nanay, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa walang laman na mesa. Dumating si Mama Edna sa bahay. Si Mama Edna, ang biyena niya, ay kilala sa kanyang pagiging dominante at sa paghawak ng lahat ng desisyon sa kanilang pamilya. Hindi ko iyon nakalimutan. Nasa trabaho si Rico, ang aking manugang noon. Mag-isa lamang sina Maria at si Sofia sa bahay. Walang pasabi, bigla na lamang dumating si Mama Edna. Hindi iyon bago. Ngunit sa pagkakataong ito may dalang folder si Mama Edna, isang folder na puno ng mga papel. Nagsimula daw po sa pera, nanay, patuloy ni Maria. Ang kanyang boses ay tila bumabagsak. Tungkol sa credit card na hindi ko raw binuksan, tungkol sa mga pinamili na hindi ko raw ginawa. Inilabas ni Mama Edna ang mga printed bank statements, mga pahina ng numero at transaksyon. At sa bawat pahina, may mga bilog na pula na nakaguhit. Mga bilog na pula na tila ba naging marka ng pagkakasala ni Maria. Maria, ang boses ni Mama Edna ay matalas. Paano mo nagawa ito? Nilulustay mo ang pera ng pamilya namin. Sino ka para gawin ito sa amin? Ang mga akusasyon ay sunod-sunod. Tila ba ang bawat salita ay isang bala na tumatama sa dibdib ni Maria? Alam kong matapat ang aking anak. Hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Ngunit ang boses ng kanyang biyenan ay punong-puno ng galit at ang ebidensya, ang mga bilog na pula sa papel, ay tila ba hindi kayang pasinungalingan. Nagulat si Maria. Hindi po totoo yan, Mama Edna, pilit niyang ipinagtanggol ang sarili. Hindi ko po kailanman gagawin yan. Wala po akong binuksan na credit card. Ngunit tila ba hindi pinakikinggan ang kanyang mga salita. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Maria si Rico. Umaasa siya na ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Umaasa siya na mauunawaan siya nito. Ngunit nang dumating si Rico, hindi niya kinailangang marinig ang paliwanag ni Maria. Isang sulyap lang sa mga statements, isang sulyap sa mga bilog na pula. Maria, sabi ni Rico, ang boses ay malamig, walang emosyon. Mag-empake ka ng iyong mga gamit. Hindi siya nagtanong. Hindi niya hiningi ang panig ni Maria. Walang anumang pag-aalinlangan. Agad na itong nagdesisyon. Ang utos ay malinaw. Ang desisyon ay final. Mag-empake, lumayas. Napatingin ako kay Maria at doon sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong ibahagi ang isa pang detalye. Yung sugat po sa labi ko, nanay, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lamesa. Nabunggo lang po sa cabinet door. May kirot sa aking puso. Alam ko ang katotohanan. Alam kong hindi lang basta nabunggo. Ang kanyang pagkakakapit sa tasa, ang pagtitig sa lamesa, ang kanyang pag-iwas ng tingin sa akin. Lahat iyon ay mga palatandaan. Naalala ko ang unang sandali na nakita ko ang sugat, sariwa. Hindi simpleng aksidente. Ang pilit niyang pagsisinungaling ay mas lalong nagpapahiwatig ng totoo. Si Rico, siya ang may gawa, hindi ko siya pinilit, hindi ko siya hinimok na sabihin ang lahat. Itinago ko ang detalyeng iyon sa isang sulok ng aking isipan, sa lugar kung saan ko inilalagay ang lahat ng mga bagay na mahalaga. Ang mga bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Dahil ang bawat salita, ang bawat lihim ay isang piraso ng puzzle. At ngayon, meron na akong sapat na piraso para buuin ang isang mas malaking larawan. Mabigat ang aking paghinga. Ang bawat salita ni Maria ay tumatak sa aking isipan at lumilikha ng isang malinaw na larawan ng kanilang kalupitan.
ang kanilang pagtrato sa aking anak, ang kanilang pagsasamantala sa kanyang tiwala, at ang kanilang walang awang pagtatapon sa kanya. Hindi ito mapapalampas. Ang sugat sa kanyang labi, ang pilit niyang pagsisinungaling, ang tahimik niyang pagdurusa, lahat ng ito ay sapat na. Naghintay ako hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Ang aming bahay ay tila ba nabalot ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na may dalang bigat ng hindi natapos na kwento. Bumaba ako muli sa aking study room. Ang madilim na silid ay tila naging kakampi ko sa mga oras na iyon. Ang nag-iisang ilaw sa aking mesa, ang tanging sumisikat, nagbibigay ng liwanag sa isang malaking mesa na puno ng mga dokumento at mga aklat na tila ba naging saksi sa aking buong buhay. Kinuha ko ang aking telepono. Nagdial ako ng isang numero na matagal ko ng kabisado, isang numero na madalas kong tawagan sa mga panahon ng pangangailangan. Sa kabilang linya, hindi nagtagal ay sumagot si Raymond. Si Raymond, isang taong pinagkakatiwalaan ko ng mahigit 15 taon. Siya ang aking kanang kamay, ang aking mata at tenga sa mundo ng mga numero at transaksyon. Siya ang taong laging handang kumilos nang walang tanong, nang walang pag-aalinlangan. Raymond, ang sabi ko, ang aking tinig ay matatag, puno ng determinasyon. Kailangan kong ipapull mo ang lahat ng financial records na may koneksyon sa Meridian Medical Group. Bawat payroll account, bawat vendor contract, bawat linya ng credit na kanilang kinuha sa loob ng nakaraang 3 taon. At kailangan ko yan sa loob ng 48 oras. Hindi ako nagbigay ng detalye. Alam kong hindi na niya kailangang marinig ang lahat. Sapat na ang aking boses para malaman niya ang bigat ng sitwasyon. Tapos na ang tugon niya. Ang kanyang tinig ay kalmado tulad ng dati. May iba pa ba? Kung anuman ang credit cards na lumalabas sa pangalan ng aking anak na hindi naman niya binuksan, hanapin mo ang lahat ng iyon. Naintindihan ko ang tugon niya. Ibinaba ko ang telepono, tumayo ako sa harap ng bintana, tinitigan ang punong nara na nakatanim sa labas. Ang mga bulaklak nito ay nagsisimulang bumukadkad, puti at puno ng buhay, tila ba maliliit na kamao na unti-unting bumubukas sa dilim ng gabi. Ang Meridian Medical Group. 5 taon na itong pinapatakbo sa pangalan ng biyenan ng aking anak. Akala niya, siya ang tunay na nagpapatakbo. Akala niya siya ang nag-ayos ng mga staffing, nagnegosasyon ng mga kontrata at nagpalawak sa 3 bagong lokasyon. Ang kanyang larawan ay nakasabit pa sa mga dingding ng kanilang klinika, ipinagmamalaki ang kanyang vision for accessible healthcare. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Bawat lease para sa bawat lokasyon ng kanilang klinika ay pag-aari ng isang kumpanya na tinatawag na Garnet Holdings LLC. At ang Garnet Holdings, ito ay akin, aking-akin. Simula pa nang i-incorporate ko ito sa Delaware noong 2016 sa pamamagitan ng isang trust na pinamamahalaan ng isang law firm sa Austin na walang nakikitang koneksyon sa aking pangalan. Hinayaan ko siyang maglaro ng may-ari. Hinayaan ko siyang maniwala na mayroon siyang naitatag. Binigyan ko siya ng sapat na lubid para ipakita sa akin kung sino talaga siya. At sa loob ng 4 na taon, nagpakabait siya. Hindi mapagbigay, hindi rin mabait, ngunit nasa loob pa rin ng aking tinatawag na tolerable margins para sa isang lalaking may kanyang ugali at gana. Ngunit nang magkaanak ang aking anak, lahat ng mga margins na iyon ay gumuho at ngayon oras na para ipakita sa kanya kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Oras na para maramdaman niya ang bigat ng isang ina na ginigising ang kanyang natutulog na leon. Sumikat ang araw sa kinabukasan, isang maliwanag na umaga na tila ba walang kamalay-malay sa bigat ng mga mangyayari. 7:00 ng umaga, eksakto sa oras, dumating si Raymond sa aking pintuan. Tulad ng dati, tahimik siyang kumilos, hawak ang isang kulay abong folder, manipis, walang label. Ganyan si Raymond. Laging direkta, laging epektibo, walang labis, walang kulang.
Umupo siya sa tapat ko sa study room, inilapag ang folder sa mesa at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay laging kalmado. Kahit pagaano kalaki ang sitwasyon, walang paunang salita, walang pagpapaligoy-ligoy, ganyan kami magtrabaho. 3 credit cards ang simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Lahat ay binuksan sa pangalan ng iyong anak sa loob ng nakaraang 18 buwan. Ang kabuuang balanse sa 3 ito umabot sa humigit kumulang si 2.6 milyon. Napaisip ako sa laki ng halaga. Cheap 2.6 milyon, isang malaking pera. Ang mga pinamili ay kinabibilangan ng mga materyales sa pagre-renovate ng bahay, mamahaling biyahe, at isang malaking halaga ng cash withdrawals mula sa mga ATM sa Ortigas Center. Ortigas Center. Ang sentro ng negosyo at pamumuhay sa Metro Manila, ngunit kailanman ay hindi namuhay ang aking anak doon. Hindi niya kailanman pinangarap na mamahaling pagre-renovate ang mga biyahe. Alam kong hindi siya ang gumawa nito. Mayroon pa, dagdag ni Raymond, habang inilalabas ang isang dokumento at inilapag ito sa mesa. Ang payroll vendor ng Meridian ay pinalitan 8 buwan na ang nakalilipas. Isang bagong processing company. Sinubaybayan ko ang ownership. Ang processing company na ito ay nakarehistro sa ina ng iyong manugang. Gamit ang ibang apelyido, nilulustay nila ang payroll sa pamamagitan ng bank accounts ng sarili kong kumpanya. Tinitigan ko ang dokumento. Ang mga salita ay tila ba gumuhit ng isang malinaw na larawan sa aking isipan. Pinagpaplanuhan nila ito. Hindi lamang ito isang simpleng pagkakataon o isang biglaang desisyon. Hindi, ito ay mas malalim, mas masama. Sa labas ng bintana, isang maya ang dumapo sa sanga ng punong nanarator pagkatapos ay lumipad muli. Ang kalikasan ay patuloy sa kanyang ikot habang ang buhay ng aking anak ay unti-unting winawasak. Kailan nila sinimulang gamitin ang kanyang social security number para sa mga credit applications? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado pa rin, ngunit may matinding galit sa ilalim. Tiningnan ni Raymond ang kanyang mga notes. 4 na buwan pagkatapos ng kasal. 4 na buwan, hindi pagkakataon, hindi biglaang desisyon, isang plano na dahan-dahang binuo, ginamit ang tiwala ng aking anak, ang kanyang pagiging malapit at ang bahay na kanilang ibinigay sa kanya. Ang bahay kung saan nila siya maaaring panoorin, ihiwalay at tuluyang ubusin ang kanyang pagkatao nang hindi niya man lang nalalaman ang pinagmulan. Isinara ko ang folder, inilapag ko ang aking mga kamay sa mesa at huminga ng malalim. Isang hininga na puno ng desisyon. Ipapul mo ang bawat overdraft line sa operating accounts ng Meridian, ang sabi ko, effective ngayong araw. Ang ekspresyon ni Raymond ay hindi nagbago. Iyan ay magpapatigil sa mga bayarin sa vendor sa loob ng 72 oras. Alam ko, at kumunta ka kay Dr. Patricia Wells, ang medical director. Tahimik, sabihin mo sa kanya na may compliance review na isinasagawa at dapat siyang umasa ng direktang kontak mula sa Garnet Holdings. Tumango siya. At a payroll processing company? I-terminate mo ang kontrata ngayong araw. Magbigay ng dahilan ng vendor fraud. Ang lengguwahe ay nasa Original Services Agreement, Clause 11, Subsection B. Ako mismo ang nagsulat ng clause na yon. Kinuha niya ang folder. Inasahan mo ito. Umasa ako na mali ako, sabi ko. Ngunit hindi. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang bawat detalye, ay nagpapatunay sa aking mga pangamba. At ngayon, oras na para kumilos. Ang oras ng paghihintay ay tapos na. Matapos umalis si Raymond, ang katahimikan sa study room ay tila ba mas lumalim, ngunit hindi ito isang katahimikan ng kawalan. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-asa. Tumayo ako at umakyat sa itaas, patungo sa guest room. Kailangan kong makita ang aking apo. Kailangan kong maramdaman ang kanyang munting presensya. Pagpasok ko, nakita kong gising na si Sofia. Nakahiga siya sa kanyang likod sa kuna, hawak ang kanyang sariling mga paa,
at tila ba lubos na nalulugod sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw-galaw sa hangin. Yumuko ako at hinayaan siyang hawakan ng aking daliri. Ang kanyang kapit ay matindi para sa isang napakaliit na nilalang. Magandang umaga, apo ko, bulong ko. Gumawa siya ng isang tunog na tila ba nagsasabi ng lahat at wala. Ang kanyang kawalang muwang ay isang paalala sa akin ng kadalisayan, ng pag-asa. Bigla na lamang sumulpot si Maria sa pintuan, hawak pa rin ang kanyang tasa ng tsaa. Pinanood niya kami sandali. Ang kanyang muka ay may bahid pa rin ng pagod, ngunit mayroong bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Nanay, mahina niyang sabi, tumawag siya kaninang umaga, ang aking manugang. Gusto daw niyang pag-usapan ng custody arrangements. Agad-agad? Nagulat kong tanong. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng kanilang paggalaw. Sabi niya, may abogado na raw ang kanyang mga magulang. Tiningnan ko si Sofia na ngayon ay abala sa pag-aaral ng aking kuko. Ang kanyang konsentrasyon ay lubos. Tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Abogado, hindi ako natatakot. Kung ganoon, ang sabi ko, tumingin ako kay Maria. Ang aking tinig ay matatag. Mayroon din tayo. Ang aking abogado, si Caroline Rhodes, ay naghihintay na ng aking tawag mula pa 6:00 ng umaga. Si Caroline ay 58 anyos, ang kanyang pilak na buhok ay maikli, at sa loob ng 30 taon ng pagiging abogado sa family law, hindi pa siya kailanman nagulat. Ako ang kanyang mentor nung 20 taon na ang nakalipas. Alam niya kung paano ako mag-isip, alam niya kung ano ang gusto kong mangyari. Dumating siya sa tanghali, umupo sa aming kitchen island na may dilaw na legal pad at pinakinggan ang lahat ng sinabi ni Maria mula sa simula. Bawat puna, bawat pagbabawal, bawat gabi na umuuwi ang kanyang manugang na may amoy na hindi niya maipaliwanag. Bawat pagkakataon na dumating ang kanyang biyenan na hindi imbitado at nanatili ng matagal. Sinulat ni Caroline ang lahat ng walang pagkaabala. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang mga credit card? May dokumento, sabi ko. PP 2.6 million, binuksan ng walang pahintulot. Ang payroll skimming? 3 taon ng records. Gumawa ng nota si Caroline. Physical altercation? Ang panga ni Maria ay humigpit. Nabunggo lang ako sa cabinet. Napatigil ang panulat ni Caroline. Tiningnan niya si Maria na may isang uri ng pagtitiyaga na hindi nagtatanong ng 2 beses. Lumipas ang isang sandali. Hinawakan niya ang braso ko, nanay, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay mahina. Para pigilan akong umalis, tinamaan ang mukha ko sa sulok ng cabinet door. Sinulat din yon ni Caroline. Pagkatapos inilapag niya ang kanyang panulat at tiningnan kaming dalawa. Kailangan mong maunawaan ito, sabi niya kay Maria. Ang ginawa sa iyo ay hindi lamang emosyonal na nakakasira, ito ay kriminal. Identity theft, financial fraud, domestic assault. Maaari tayong maghabol ng criminal charges, civil judgments at protective order ng sabay-sabay. Sumulyap siya sa akin. Gaano mo silang gustong maramdaman ito? Tiningnan ko si Maria. Mahigpit niyang hawak muli ang tasa niya at nakatingin siya sa lamesa tulad ng gabi bago iyon. Ngunit mayroong isang bagay na nagbago. Hindi na nakakuyom ang kanyang mga balikat. Lahat, sabi ni Maria. Dinampot ni Caroline ang kanyang panulat. Magsimula tayo sa protective order. Lumipas ang 3 linggo. 3 linggo ng tahimik na paghahanda, ng maingat na pagtatala, at ng pagbuo ng isang plano na tila ba isang laro ng chess na nilalaro ng may matinding pag-iisip. 3 linggo mula nang natagpuan ko ang aking anak sa parking area na iyon. Ngayong gabi, dumalo ako sa Houston Healthcare Innovation Awards na ginaganap sa isang marangyang hotel sa syudad. Ito ay isang okasyon kung saan ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng kalusugan ay nagtitipon. At ngayong gabi, ang biyenan ng aking anak, si Don Ricardo, ay tatanggap ng Community Impact Award. Isang parangal na pinili ng isang kumit na
hanggang 7 oras na ang nakakaraan ay walang dahilan upang pag-isipan muli ang kanilang desisyon. Ang chairwoman ng gala ay isang kakilala ko ng mahigit 12 taon. Isang maikling mensahe lang ang ipinadala ko sa kanya kinabukasan. Huwag kanselahin ang award presentation. Hayaan mong magpatuloy ang gabi ayon sa plano. Agad niya akong tinawagan. Eleanor, ano ang plano mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ikinuwento ko ang balangkas. Narinig ko ang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, sabi niya, sisiguraduhin kong bibigyan ng buong access ang iyong technician sa presentation system. Hindi dumalo si Maria. Hindi ko rin siya pinapunta. Hindi niya kailangang dalhin ang bigat ng gabing ito. Nasa bahay siya, kasama ang sanggol. Kasama si Caroline na nagre-review ng huling papeles para sa protective order. At kasama si Denise na sa loob ng 1 linggo ay naging malapit na kaibigan at kakampi. Dumating ako sa hotel alas 6:40, E5. Nakasuot ako ng isang charcoal blazer at mga eleganteng hikaw. Wala akong dalang kahit ano, maliban sa isang maliit na clutch bag at isang USB drive na ibinigay sa akin ni Raymond kaninang umaga. Mahusay si Raymond, laging mahusay. Ang ballroom ay may capacity na 200 tao. Mga prominenteng personalidad sa komunidad ng medisina sa Houston, mga philanthropist, hospital executives. Ang mga uri ng tao na nag-aakalang ang kapangyarihan ay ipinapahayag ng malakas at kumikilos sa sentro ng mga silid. Humanap ako ng upuan sa likuran. Si Raymond ay nakatayo, malapit sa service entrance, nakasuot ng madilim na jacket na tila ba hindi siya makikita sa anumang karamihan. Nakita ko si Don Ricardo sa harap ng silid. Abala sa pakikipag-usap, may kasamang kakaibang pagmamayabang. Nakasuot siya ng charcoal suit na may pocket square. Tumatawa siya ng malakas sa biro ng iba. Ang pagganap ng isang lalaki na ang kanyang credit lines ay frozen na sa loob ng 3 linggo at hindi pa nakakahanap ng paraan upang mapigilan ang pagdurugo. Ang kanyang anak, ang aking manugang, ay nakaupo 2 lamesa ang layo mula sa stage. Mahusay siyang manamit para sa gabing ito. Mula sa malayo, mukha siyang eksaktong gusto niyang ipakita. Isang batang profesional, isang debotong anak, isang makatwirang tao. Pinanood ko silang dalawa at wala akong naramdaman kundi kalinawan. Nagsimula ang programa alas 7:30, 3 parangal, maikling talumpati, ang karaniwang daloy ng gabi. Ang parangal ni Don Ricardo ang huli. Binasa ng MC ang kanyang pangalan ng may init, binanggit ang Kirby Drive Clinic, ang 3 bagong lokasyon, ang mga partnership sa mga programa ng kalusugan sa paaralan. Naglakad si Don Ricardo patungo sa podium, nakangiti, tinanggap ang kristal na parangal, inilapag ito sa lectern at tiningnan ang buong silid. Ang lahat ng mayroon ako, sabi niya, ay itinayo ko sa 2 bagay, serbisyo at integridad. Huminto siya para sa epekto. Sa healthcare, ang mga salitang iyan ay hindi lang dapat values na nakasabit sa dingding. Dapat ito ang pundasyon ng bawat desisyon. Nagpadala ako kay Raymond ng isang text message. Ngayon, hindi agad dumilim ang mga ilaw sa ballroom. Nagbago lamang ang kanilang liwanag tulad ng karaniwang nangyayari para sa isang presentasyon. Ang projection screen sa likuran ni Don Ricardo ay nabuhay. Sumulyap siya dito ng walang pag-aalala. Inaasahan niya ang isang slide deck tungkol sa paglago ng Meridian. Yun ang sinabi sa kanya ng programa. Ngunit ang lumabas sa screen ay isang spreadsheet. Malinis, organisado, malinaw ang format. 14 na buwan ng mga transaksyon ng payroll vendor. Bawat linya ay may kulay. Ang mga lehitimong entries ay puti. Ang mga fraudulent diversion entries ay pula. Napakaraming pulang linya. Isang bulong ang kumalat sa buong karamihan. O tumingin si Don Ricardo sa screen.
Hindi agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Nananatili ang ngiti sa kanyang mukha sa loob ng 2 o 3 segundo matapos na maunawaan ng kanyang utak na mayroong mali. Nagbago ang screen. 3 credit card applications. Pangalan ng aking anak. Pirma ng aking anak. Isang forensic analysis note sa sulok. Lahat ng pirma ay kinumpirma na fraudulent. Sa harap, may isang babae na mahina ang boses na nagsabi, "Naku, Diyos ko," na tila ba hindi niya sinasadya. Inabot ni Don Ricardo ang mikropono. "Mga ginang at ginoo, tila mayroong technical issue. Kung maaari lang po tayong magkaroon ng maikling recess upang ayusin ito," ngunit bigla na lamang naputol ang kanyang audio. Ang technician ni Raymond sa console ay simpleng inalis ang kanyang mikropono mula sa sistema. Tinapik niya ito. Inalog niya ito. Tumingin siya sa likod ng silid, ngunit hindi niya makita ang mukha na hinahanap niya. Patuloy ang screen sa pag-play. Security footage naman ngayon, ang Kirby Drive Clinic, isang back office, isang timestamp mula sa 11 buwan na ang nakalipas. Ang aking manugang sa administrative computer, isang vendor account ang ina-access, isang routing number ang binago. Ang imahe ay sapat na malinaw upang mabasa ang monitor. Ang ballroom ay napakatahimik. Pagkatapos, ang voicemail. Ang boses ng aking manugang ay narinig sa mga speaker ng silid, kalmado at sinadya. "Naniniwala akong narinig mo ito, Eleanor," sabi niya sa recording. "Maraming tao ang nakakakilala sa iyo. Nakakahiya naman kung magkakagulo ang iyong profesional na buhay." Pagkatapos, ang boses ko. "Nagpapasalamat ako sa iyong pagtawag. Totoo. 200 tao, nakasuot ng kanilang evening wear, perpektong tahimik. Nakatayo si Denise mula sa kanyang upuan sa gitna ng silid. Siya ay dumating. Hindi ko siya inanyayahan, ngunit nagpasya siyang pumunta. Lumakad siya patungo sa stage. Ang kanyang mga hakbang ay tila ba may bigat ng paghihintay ng 18 buwan para sa pagbabago ng lupa sa ilalim niya. Umakyat siya sa mga baitang, tumayo sa podium at inayos ang mikropono na nakabukas pa rin. Hindi ito ang mikropono na ginamit ni Don Ricardo. "Ang pangalan ko ay Denise," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa buong silid. "Ako ang dating billing administrator sa Meridian Medical Group sa Kirby Drive, hanggang sa makatuklas ako ng isang bagay na hindi dapat matuklasan." Tumingin siya kay Don Ricardo sa kabilang panig ng stage. "Nawalan ako ng trabaho dahil dito. Nawalan ako ng 18 buwan sa aking karera. Sinabihan akong incompetent. Sinabihan akong nagkamali ako sa paghawak ng patient data." Itinaas niya ang Manila envelope, ang envelope na dala-dala niya sa loob ng 18 buwan. "Gusto kong malaman ninyo na iningatan ko ang lahat." Inilapag niya ang envelope sa podium. Ang aking manugang, si Rico, ay tumayo mula sa kanyang lamesa. Papunta siya sa service exit. 2 lalaking kinuha ko mula sa isang private security firm ang humarang sa kanyang daan bago niya maabot ang pintuan. Hindi sila pisikal na agresibo, ngunit naroon lang sila, matatag, solid, hindi matitinag. Tumingin siya sa kanila, tila ba nagko-compute ng isang bagay, at pagkatapos ay tumigil. Si Caroline ay pumasok mula sa main doors kasama ang isang babae mula sa Harris County DA's office na nakontak na niya 10 araw na ang nakalilipas. 2 pulis ang sumunod sa kanila. Ang karamihan ay nagsiurong ng hindi na kailangang utusan. Tumayo ako at naglakad patungo sa stage. Ang 360-degree na atensyon ng lahat ay sumunod sa akin patungo sa harap ng silid. Hindi ako nagmadali. Umakyat ako sa mga baitang at tumayo sa tabi ni Denise at tumingin sa mahigit 200 mukha na sa unang pagkakataon sa buong gabi ay lubos na gising. Ang pangalan ko ay Eleanor Hartwell, sabi ko. Karamihan sa inyo kilala ninyo ako. Para sa mga hindi pa, ako ang founder ng Garnet Holdings LLC, ang kumpanya na nagmamay-ari ng bawat lease ng bawat lokasyon ng Meridian Medical Group sa Houston.
Isang bulong ang kumalat sa silid. Pagmamayari ko ang mga properties na iyon simula pa noong 2016 at matagal ko nang minamasdan kung ano ang ginagawa ninyo dito. Pinanatiling pantay ang aking tinig. Pinanood ko ang isang taong gumamit ng aking mga kumpanya upang pandaraya na magbukas ng mga credit card sa pangalan ng aking anak. Pinanood ko ang kanyang anak na ginamit ang administrative access sa aking clinic upang ilihis ang mga pondo ng payroll sa isang shell account na hawak nila. Pinanood ko silang sinibak ang isang mahusay na empleyado upang manatili silang tahimik. At pinanood ko silang ginamit ang tiwala ng aking anak, ang kanyang tahanan, ang kanyang realidad bilang mga instrumento. Nagbigay ako ng pause, hinayaan kong ang katahimikan ang magsalita. Ang nakita ninyo ngayong gabi ay ang mga dokumento. Bawat record, bawat transaksyon, bawat pinagbabagong pirma. Hindi ko ginawa ang presentasyong ito upang mapahiya ang sinuman. Tumingin ako kay Don Ricardo na nakatayo sa gilid ng stage. Hawak pa rin ang kristal na award na hindi na kasing halaga noong una siyang pumasok. Ginawa ko ito dahil ang katahimikan ay nagpoprotekta sa mga maninila at wala akong interes na protektahan ang mga maninila. Sina Caroline at ang opisyal mula sa DA's office ay narating na ang paanan ng mga baitang ng stage. Tiningnan sila ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay dumaan na sa maraming ekspresyon sa nakalipas na 10 minuto. At ngayon ay nanatili sa pagitan ng galit at ng pagkilala na wala ng mga karaniwang labasan ang available. Hawak pa rin niya ang award nang hiniling siya ng opisyal na bumaba mula sa stage. Nang makauwi ako, natagpuan ko ang aking anak na natutulog. Ang sanggol ay mahimbing ding himbing. Ang bahay ay tahimik sa isang partikular na paraan na tanging ang mga bahay na may tamang mga tao sa loob ang nakakagawa. Tumayo ako sa kusina ng matagal, umiinom ng isang basong tubig, nakikinig sa kawalan ng ingay. Ang katahimikan na ito, ang aking paborito, ang katahimikan ng isang lugar na ligtas. Sa mga sumunod na linggo, ang Harris County District Attorney's Office ay naghain ng mga kaso. Identity theft, wire fraud, embezzlement, and domestic assault. Pagkatapos ibigay ni Maria ang kanyang pahayag, ang kaso ay umusad nang may bilis na ikinagulat ng mga reporter na nagbalita nito, bagaman hindi ito ikinagulat ni Caroline, na nagsabi sa akin noong una pa lang na ang mga kaso na may ganitong antas ng dokumentasyon ay madalas na nagpapabilis sa mga korte. Si Don Ricardo ay nahatulan ng 14 na taon sa bilangguan. Ang aking manugang, si Rico, ay nakatanggap ng 8 taon, binawasan para sa kanyang kooperasyon. Bagaman ang kanyang kooperasyon ay tungkol sa money laundering connections ng kanyang ama, na nagpabago sa kaso mula sa isang family matter tungo sa isang federal case. Nakatayo si Maria sa hallway ng korte, ang sanggol sa kanyang balakang, at tumingin sa akin na may ekspresyong hindi ko na nakita sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito lubos na kaligayahan. Ito ay isang bagay na mas matanda at mas tahimik kaysa sa kaligayahan. Paglaya marahil, o ang partikular na pakiramdam ng pagtayo sa matatag na lupa matapos ang inaasahang pagguho nito. Dapat sana ay mas maaga akong tumawag sa inyo, nanay, sabi niya. Kinuha ko ang sanggol mula sa kanya, inilipat sa aking balakang tulad ng dati kong ginagawa noong maliit pa siya. Tumawag ka noong handa ka na, ang sabi ko. Iyon lang ang mahalaga. Si Denise ay bumalik sa Meridian sa susunod na buwan. Ang kanyang unang hakbang sa kanyang bagong pwesto ay ang pagpapatupad ng isang bagong vendor management protocol na kanyang binuo sa kanyang isipan sa loob ng 18 buwan habang naghihintay. Si Dr. Patricia Wells, ang medical director, ay nagpadala sa akin ng isang sulat na isinulat ng kamay, nagpapasalamat sa aking tinawag sa kanyang maingat na paraan na pagpapanumbalik ng institutional integrity.
Inilagay ko ang sulat sa drawer kung saan ko inilalagay ang mga bagay na mahalaga. 3 buwan pagkatapos ng insidente sa parking garage, nagmaneho ako patungo sa bagong apartment ng aking anak sa Montrose, isang lugar na siya mismo ang pumili. 2 kwarto, 2 palapag, magkabilangang nakaharap sa silangan, kaya ang liwanag ng umaga ay malinis at maaga. Nagdala ako ng mga groceries at isang kahoy na laruan na nahanap ko sa isang craft market, isa sa mga maliliit na ipinintang ibon na gumagalaw kapag hinahawakan. Ang aking apo ay nakaupo sa isang kumot sa sala, napapaligiran ng malalambot na bloke, at sinusuri ang bawat isa ng may sistematikong focus na parang nagsasagawa ng isang siyentipikong pagsusuri. Tumingala siya nang marinig niya ang aking boses at gumawa ng isang tunog na masasabing saya at itinuro ang kanyang 2 kamay. Umupo ako sa kumot sa tabi niya at kinuha ang isa sa mga block. Pumasok ang aking anak mula sa kusina. Pinupunasan ng kanyang kamay sa isang dish towel at tumigil sa pintuan, pinapanood kami. Ngumiti siya, hindi isang maingat na ngiti. Hindi isang ngiti na may itinatago, isang ngiti. Iniisip ko po ang bumalik sa pag-aaral, sabi niya. Talaga? Nurse Practitioner Program. Mayroon po doon sa UT Health na magsisimula sa fall. Ibinigay ko ang bloke sa aking apo. Yan ay isang napakagandang ideya. Sumandal ang aking anak sa pinto. Nanay, sabi niya, sa tingin niyo po ba ay magiging maayos ang lahat? Diningnan ko ang aking apo na nagdesisyong mas interesante ang aking pulseras kaysa sa bloke at inaabot ito ng 2 kamay, lubos na sigurado na ang nais niya ay maabot. Ang pananalig na yon ng mga bata bago sila turuan ng mundo, kung hindi man, bago may magsabi sa kanila na liitan ang kanilang sarili, bago may magdesisyong ang kanilang tiwala ay isang mapagkukunan para makuha. Magiging higit pa sa maayos, sabi ko. Ngunit hindi dahil nawala na ang kasamaan, kundi dahil may alam ka na ngayon na hindi mo alam dati. Alam mo kung ano ang iyong nalampasan, at iyan ay isang uri ng kaalaman na hindi kayang kunin ng kahit sino. Nakuha ng aking apo ang pulseras. Itinaas niya ito sa liwanag, gaya ng ginagawa ng mga sanggol. Sinusuri ito, binabaliktad, nalulugod sa paraan ng pagtama ng liwanag ng araw mula sa mga bintanang nakaharap sa silangan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Ang simpleng labis na pagkamangha ng isang taong hindi pa natututunan ang matakot sa mga magagandang bagay. Pinanood ko siya at naisip ko ang lahat ng aking itinayo. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang mga maingat na binuong layer ng proteksyon na binuo ko sa mga dekada dahil natutunan ko ng maaga na ang pag-ibig na walang istruktura ay pag-asa lamang at ang pag-asa ay hindi sapat. Kailangan mong magtayo ng mga bagay, pundasyon, mga kasunduan, mga contingency. Kailangan mong gawin ang tahimik na gawain bago ang krisis sa mga ordinaryong umaga kung kailan walang mukhang mali. Dahil ang umaga kung kailan lahat ay mali ay dumarating ng walang abiso. Hindi ko ito itinayo para sa aking sarili. Itinayo ko ito para dito, para sa isang kumot sa sahig ng sala, para sa isang maliit na batang babae na nagbabago ng pulseras sa liwanag ng umaga para sa isang anak na abala na sa pag-abot ng susunod na bagay. Bago ako umalis noong hapon na iyon, huminto ako sa pintuan at lumingon sa aking anak, na ngayon ay nasa sahig na rin, tumutulong sa mga blok, bumubuo ng isang tore na agad namang babagsakin ng aking apo at matatawa siya ng husto. Huwag ka munang umalis, sabi niya nang hindi tumitingin. Kaya inilapag ko ang aking bag sa tabi ng pintuan, tinanggakan ko ang aking coat at umupo muli sa kumot. Ang tore ay nabuo, ang tore ay bumagsak. Ang aking apo ay humihikbi sa tuwa sa bawat pagkakataon. Binuo namin ito ng paulit-ulit, kaming 3, hanggang sa ang liwanag ng hapon ay gumalaw sa sahig at ang sanggol ay naging antukin
At ang silid ay naging mainit, tahimik at mabuti. Mamaya, sasabihin ko ito sa inyo. Natanong na ako kung ano ang gagawin kong iba, kung nagsisisi ba ako sa mga taon na ginugol ko sa pagmamasid, paghihintay, pagkolekta ng impormasyon, pagbuo ng mga proteksyon na hindi alam ng aking anak na mayroon siya. Kung mas mabuti sana na kumilos ng mas maaga, upang babalaan siya ng mas direkta, upang pilitin ang pag-uusap bago ang parking garage at ang sugat sa labi at isang sityobuang gulang na sanggol na walang mapuntahan. Pinag-isipan ko ang tanong na iyon ng mabuti at ito ang alam ko. Hindi mo maaaring mahalin ang isang tao patungo sa kaligtasan bago sila maging handang makita ang panganib. Maaari ka lamang maging handa kapag sila ay handa na. Maaari mo lamang siguraduhin na kapag sila ay tuluyan ng lumapit sa iyo, merong isang bagay na matatag doon upang mahawakan. Ang aking anak ay naka-enroll na sa nurse practitioner program. Magsisimula siya sa Setyembre. Si Denise ay nagpapatakbo na ng billing department sa Meridian, kasama ang isang team na kanyang binuo mula sa simula at isang vendor management system na naging modelo na ginagamit ng board para sa lahat ng 4 na lokasyon. Ang aking apo ay unang naglakad noong Martes ng umaga sa pagitan ng sopa at ng mga kamay ng aking anak na nakaunat. 7 maliliit na hakbang, ganap na walang takot. Pinanood ko ito sa isang video na ipinadala ng aking anak noong 7 ng umaga. Pinanood ko ito ng 4 na beses. Pagkatapos ay bumangon ako nagtimpla ng kape at tumingin sa punong nara na namumulaklak muli puti at puno tulad ng ginagawa nito tuwing tagsibol. Kung ang taon man ay mahirap o malumanay, kung ang mga taong nanonood man ay karapat-dapat dito o nabuhay lamang ng sapat upang makita ito. Ang ilang mga bagay ay bumabalik anuman ang mangyari. Hindi iyon swerte. Iyan lamang ang kalikasan ng mga ugat. Kung ang kwentong ito ay umabot sa iyo ngayon, pakinggan mo ako. Nakikipag-usap ako sa iyo ng direkta ngayon, hindi tungkol sa paghihiganti, hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa pagmamasid, tungkol sa pagbibigay pansin sa mga taong mahal mo, tungkol sa pagtatanong ng mga tanong na tila napakahirap dahil takot ka sa maaaring mangailangan mula sa iyo ang sagot. Itanong mo sila. Gawin mo ito ngayon bago sila nakatayo sa ilalim ng isang kumikislap na ilaw kasama ang lahat ng kanilang pag-aari sa isang bag at isang sanggol na hindi nauunawaan kung bakit sila nagmamadali. Tahimik na itayo ang iyong mga pundasyon, mahalin ng malakas. At kapag ang isang tao sa iyong pamilya ay tumawag sa iyo at nagsabing, "Hindi ko alam ang gagawin," siguraduhin na ang iyong unang sagot ay palaging pareho. Huwag kang umalis, darating ako.